strength and David's child of wings, watch and pray. Find in me thy all and all. Yes, hallelujah. Oh, Jesus, we need all. Oh, Jesus, we need all. All to him I owe. Sin had left a grace to stay. He was his white as snow. Lord, now I identify. Lord, now I find thy heart and thine alone. In chains the labor's fast, and build the heart of stone. Does it sound? Since nothing good of high, whereby thy grace to claim, I wash my garments white in the blood of Calvary's Lamb. Amen. Jesus, be the Lord. Oh, Jesus, be the Lord. Nakikita ang ating pastor. All to him I owe. Save that labor, Prince's Day. He was their white as bilang Diyos, maraming pag-iwasan Lord, malapit sa iyo, Panginoon, sa iyong presensya, sa pamamagitan, Lord, ng kaawaan at ng habang kami dumudulog sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Tanga na namin pasasalamat at papuri, Lord, sa inyong dakilang ginawa sa aming Panginoon. Hallelujah. Sa mga nagdaang araw, Panginoon Diyos, amin na kami sa inyo, Lord, ang pagpapala na siyang walang sukat paglalagyan. Kaya, Panginoon, hallelujah, bagong lahat ng mga may ilalangin muna namin ang kapatawaran, Lord, ang aming pagkukulang, ang mga pagkakasala, at muli ay marakatin niyo kami, Lord, sa umagang ito. Upang, hallelujah, aming mailahad at aming maitaasan niyo, Panginoon, dala kami, Lord, sa aming sa harapan ito, Panginoon, ang aming papuri at pasasalamat. Hallelujah, sa inyong magawa sa amin. Amang Diyos, hallelujah, magindakatin yung bawat isa sa amin sapagkat yung mga pagkakataon, Lord, kami ay minsan nakalimot, minsan ay naging marupok, Panginoon. Hallelujah. Kaya patawarin mo kami ng Diyos. Hallelujah. Pakalinisin muli yung banal na dugo. O ang karapat dapat kami, Lord, sa aming gawain, Panginoon, sa umaga. Langit din namin ng Diyos ang banal na Espiritu siya na, Lord, tumilo sa bawat isa sa amin at tumagal po, Panginoon, ang aming mga inaasahan ng pagpapala na mula sa amin. Lord, alisin mo ang anumang pagdadalawang isip o hindi pagsampalataya sa inyong salita at tulungan mo kami, ang Diyos, na sa makikinig ng iyong salita ay ikaw ang siyang magbukas sa amin, Lord, at magbigay sa amin ng makalangit ng kaunawaan. Sa gayon ay siya ng maging kalakasan
at sa aming muling magamit, Panginoon, sa original ng servisyo namin sa aming paglilingkod. Yang araw ng linggo, Panginoon, yang araw ng Webes, ang sa aming servisyo, hindi, Lord, sa pang-araw-araw, Lord, hallelujah, ang sa aming paglalakbay ay dapat ay mag-manifest sa amin, Lord, ang mga salita sa pamamagitan, Lord, ng Espiritu Santo. Tulungan mo kami ng Diyos, ang iyong nandito ay gagamitin. Ang bibig ay itong, Lord, pahiran kami noon upang siyang maging karapat-dapat at Lord, hindi ang aking sariling katalinuhan, Lord, yan ang aking sariling kakayanan, kundi ang kalakasan nagmumula sa inyo, Panginoon, siya namin magamit at kayo siyang magpapahayag, Lord, sa mga pusong paglalagyan ng mga salitang ito, Panginoon, ay sundalangin din namin, Lord, na kayo ang siyang maglinis, Panginoon, at mag-sanctify kayo sa aming, Lord, mga kapilig na siyang makikinig sa amin. And then, Lord, sa aming mga kapatid na sa hindi namin kapiling kasama sa umagang ito, dalangin namin ay kayo din ako siyang pabot, Panginoon, sa kanila. Sa pamamagitan ng pangangaral na ito, Lord, ay magkaroon din sila, Panginoon, o ma-energize o mabigyan ng kalakasan, Panginoon, ng kanilang pananampalataya. Kanilang pagkakatuloy. Lord, sa mga regions na naapektuhan ng bagyo, lalo, Lord, sa lugar ng aming mga kapatiran, Panginoon, ay kayo nawang siyang, Lord, mag-provide muli at tumulong sa kanila upang nakabangon muli, Panginoon, sa nagdaang bagyo. At salamat din, Panginoon, sa inyong pag-iingat sa amin at sa lugar na ito ay kaunting hangin lang, Lord, at kaunting ulan sa namin naramdaman. At kahit gano'n ay siyang pinapasalamat namin, Panginoon, ay tunay ka sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako. At Lord, sa umagang ito, Panginoon, tuloy mo kami muli ng mga salita at pag-umapawin mo, Panginoon, sa aming mga sisiglan upang, Lord, kami ay sagana, Panginoon, muli na tumahak sa aming panibagong magbayan sa ating mga pastor. Muli, Panginoon, aming pinagkakakiwala bahagi ng gawain ito, Panginoon, maging isang plano ng kaaway. Kailangan namin, Lord, na kayo ang siyang sumira, Panginoon, at mag-review ng anumang plano ng kaaway, Panginoon, sa aming kalagitnaan, sa aming, Lord, pagkakatito sa mga kita. Muli, Panginoon, ikaw ang siyang may taas at maluwag natin, makapurihan ng banal na pangalan, at ang siyang aming samot na namin, Panginoon, sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Kristo Jesus. Amen. Barutan po ay sa aklat ng Joel chapter 1, chapter 2 ng Book of Joel. Sa Joel chapter 1, isa natin sa verse 3. Tell ye your children of it, and let your children tell their children, and their children another generation, that which the palmer worm had left, had the locust eaten, and that which the locust had left, had the cankerworm eaten, and that which the cankerworm had left, had the caterpillar eaten. Sa Joel chapter 2, sabi dito, sa verse 23 hanggang sa verse 25, Be glad then, ye children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for he hath given you the former rain moderately, and he shall cause to come down for you the rain, the former rain and the latter rain in the first month. And the floors shall be full of wheat, and the vats shall overflow with wine and oil. And I will restore to you the years that the locusts have eaten, and locusts have eaten, the cankerworm,
and the caterpillar and the palmer worm, my great enemy, which I send among you. And you shall eat in plenty and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, and have dwelled wondrously with you, and my people will never be ashamed. Ako Diyos ni Mamayan, nagitang nasa sa unang kapsat. Nabalin tayo mga pagbabawan. Saysayin ninyo sa inyong mga anak, at saysayin ng inyong mga anak sa kanilang mga anak, at ng kanilang mga anak sa susunod na lahi. Lahi. Ang iniwan ng tipaklong ay kakanin ng balang, at ang iniwan ng balang ay kakanin ng uod, at ang iniwan ng uod ay kakanin ng kuliglig. Kayo nga ay mga tuwa, kayong mga anak ng Sion, at mga ganak sa Panginoon ninyong Diyos, sapagkat Kanyang ibinigay sa inyo ang maagang ulan sa tapat ng sukat, o tapat na sukat, at Kanyang lalagpak ang ulan dahil sa inyo, ang maagang ulan at ang huling ulan sa unang buwan, at ang mga lapad ay mapupuno ng trigo, at ang mga kamalig ay aapawan ng anak at langis. At aking isasauli sa inyo ang mga taon na kinain ng balang, ng uod, at ng kuliglig, at ng tipaklong, na siyang aking malaking tukpo na aking sinugo sa inyo. At kayo'y magsisigayong sagana. Amen. At mga bubusog, at inyong pupurihin ang pangalan ng Panginoon ninyong Diyos na gumawa ng kababalaghan sa inyo, at ang aking bayan ay hindi mapapahiya kailanman. Hallelujah. So pamagatan natin yan na press on to the restoration. Okay? So hindi pagbangon kada nariingat kada tagtagilid ko kakabsa. Yeah. Dito yung natagtagilid ko at may papalit yung mga preachers. Sila ay hindi galing sa norte, sila ay galing sa south. At dito yung preachers at sila ay nagiguwang-arwangan kakabsa. Kung panunutot at tayo bigat mo, niya ka dito, kaya na dahil yung sawal. Na ibatanga ko nung nag-preach na video nga duwa, na preachers, na pastors. That yung ay sa message niya, yung message na that breaking the circle. At yung ay nakagawi ang gawi. Ano na niya. Kaya yung circle nga, DJ ka ngayon nga maaramid. Masapol nga ma-break DJ na circle. Okay, DJ may samat, message of restoration and redemption. Iti naminduak na banad nga ng nagkintuanan. Okay, so napanunod ko nga mabalin nga idaldalan na nga ako Diyos iti dabijay nga banad nga nang nagagpon nga ang saba. But let's try na sana ay patuloy na ni Apo Diyos iti manidalan ka na tayo. Okay, so when we say restoration, iti kunana ito Merriam-Webster Dictionary is the act or process of returning something to its original condition. The act of bringing back something that existed before, and the act of returning something that was stolen or taken. Then yung pressing on, ato yung significant meaning na tayo yung kapsat, yung tialan kayo lang dito that
4A. An action of pressing or pushing pressure. An aggressive pressuring defense employed. Sa B na yun. Sa A, sabi niya, an action of pressing or pushing pressure. Sabihin, pag mayroong bagay na magpupumilitan mong gawin. Amen. So, pressing on to the restoration. Amen. So, pag daptilin natin yung message ng dalawang pictures na ito, yung breaking the old traditions and pressing on to the restoration. Okay, kami iso tayo iti may nga banag nga manglaplapod iti may nga tao. Okay? Isang bagay na siyang nagpupumigil sa isang tao na sumunod sa salita o doon sa ordinance ng ating Panginoon dahil sa mga nakagawian at mga nakasanayang ginagawa natin. Okay? So, in the Old Testament, mga kapatid, ang ginawa ni Abraham ay ginawa rin ng kanyang anak na si Isaac. Amen? So, kung makikita natin, si Abraham, pinagpala ng Diyos. Right? But Abraham commit white lies. Amen. Yan nga'y nagulbot isuna. White lies. Kung natigiti kakapsat tayong Jehovah Witness, okay lang daw mag-commit ng white lies. No? Kay black, sabi niya, sabi ko, kahit black lie yan o white lie, is still lie. Kinaulbod lang ka data. Amen. Dahil kung titignan at susumahin natin, sabi ni Abraham, sinabi niya kay Sarah, sabihin mo, pag tinanong ka, huwag mong sabihin, asawa kita. Sabihin mo, half-sister kita. Diba? Is that right? Which is, totoong half-sister niya si Sarai. Mga kapatid. Pero, ang totoo, asawa niya talaga si Sarah. Pagdating kay Isaac, ginawa din ni Isaac. Mga kapatid. Okay, tignan natin. Okay, sa Genesis chapter 26. Verse 6. At tumahan si Isaac sa Gerar at tinanong siya ng mga taong taga roon tungkol sa kanyang asawa. Sa Genesis 26 verse 6, verse 7. Tinanong siya ng mga taong taga roon tungkol sa kanyang asawa at sinabi niya, siya ay aking kapatid. Sapagkat natakot na sabihin siya ay aking asawa, baka ako'y patayin niya, anya, ng mga taong taga rito dahil kay Rebecca, dahil sa siya ay may magandang anyo. At nangyari nang siya ay naparoong mahabang panahon ay dumalaw si Abimelech na hari ng mga Palesteo sa isang tulungawan at tumingin at narito si Isaac ay nakikipamilaro kay Rebecca na kanyang asawa at tinawag niya Abimelech si Isaac at sa kanya sinabi, narito tunay na siya iyong asawa. At bakit sinabi mo, siya ay aking kapatid? At sumagot sa kanya sa Isaac, sapagat sinabi ko, baka ako'y mamatay dahil sa kanya. Okay? So, ni Abraham, nag-commit siya ng white lies. The same thing with Isaac, gumawa din siya o nagsalita din siya ng white lies. At hanggang ngayon, pati mga Christian believers, mayroon din mga white lies. Di ginaulbod, kinabsat, nga mga mapupukaw data. Right? At yan, ang hirap niyan, nakasanayan na, mga kapatid. Hindi nga'y nagsipwanan tayo. Which is, tingnan niyo mabuti, mga kapatid. Si Abraham at si Isaac, noong pa'y nagbasolda, pinagpala pa rin sila ng Diyos. Yes.
At gusto ko rin ipakita sa atin dito na hindi porket pinagpapala ka ng Diyos ay nasa tamang landasin ka. Because prosperity is not a sign, mga kapatid, hindi yan sign na ikaw ay nasa landas, nasa tamang landasin. Maaari kang pagpalain, kapatid, pero wala ka sa sakdal na kalooban. Okay? Dahil, tingnan nyo mabuti, yung rich young ruler, mga kapatid, you see, nung nakatagpo niya ang ating Panginoon, nung sinabi ng Diyos yung kanyang dapat gawin, hindi niya ginawa yun. Right? Pagkatapos noon, yung tinatawag na rich young ruler na ito, pinagpala pa siya ng pinagpala ng Diyos. Mga kapatid, hindi lang yung sapat na pagpapala, kundi nag-uumawag na pagpapala. At mga kapatid, wala pang sukat pagkalagyan yung pagpapala na yon. Maraming mga believers today, nakala nila sila pinagpapala. Pero hindi natin masigurado kung talaga pagpapala kasi mayroong maling ginagawa pero pinagpapala. Right? Sabi ng prophet hindi lahat ng napagpapala nasa kanya yung kalooban ng Diyos. Dahil may mga tao na gumagawa ng taliwas sa salita ng Diyos, the same thing, pinagpapala ng Diyos. May mga Bible characters tayong ganyan, mga kapatid. Hindi porket prosperity or yung church maganda yung tawag doon ay progress, maraming pumapasok, maraming nababaptize. You see, hindi ibig sabihin noon, kapatid, na porket pinagpapala ka ng Diyos ay nasa tamang landasin ka. Huwag nyo pa rin walain sa atin, mga kapatid, hindi porket end time message believer tayo, ay, you see, mga kapatid, gumagawa tayo ng taliwas, pero pinagpapala tayo, huwag niyang isipin na nasa sa inyo yung kalooban ng Diyos. Kasi minsan, you see, maraming nalilito na porket pinagpapala, ay nasa kalooban tayo ng Diyos. You see, kagaya ng, ito example lang mga kapatid, kagaya ng gawain, ng may gawain, sasabayan mo yung gawain, at pinagpala yung gawain mo, hindi ibig sabihin na, nasa sa iyo yung kalooban ng Diyos. So, I'm trying to say, mga kapatid, na kailangan nandun pa rin yung tinatawag na, you see, all things work together for good. Okay? Yung for good na yan, mga kapatid, kahit sabihin mong hard times, still, all things work together for good. Ako lang, pastor, sabi mo, pastor, all things work together for good. Bakit ngayon talagang hindi kami magkasundo, hindi kami kastig-kastoy, hindi kami magkaunawaan, pero pinagpapala kaming parehas ng Diyos? Well, there is something wrong, mga kapatid. Kasi unang-una, you see, kailangan matupad yung sinabi ng ating kapatid na si Pablo na tayo ay sabi niya doon sa Ephesians chapter 4 na fitly joined together. Amen. Every gift, you see, binigay nga yung gift nga, corresponding gifts na binigay ng Diyos sa atin ay nagsusupply sa bawat gift na itinalaga ng Diyos. Hindi pwede na yung gift mo at yung gift niya ay, you see, nag-ooperate niyang parehos, pero kayong dalawa, hindi kayo nag-uusap. O meron kayong tinatawag na boundaries na tinatawag. Which is, hindi yun tama o nanarapat. Gaya ng nangyayari ngayon, mga kapatid, you see, in the end time message sa atin, kahit lang dito sa Pilipinas, napakaraming circles na tinatawag. Okay? Yung circles na ito, yung circles na yan, umalis sila dahil gusto nila na nasasaling yung kanilang standard, umalis sila at nag-establish sila ng sarili nilang circle o yung grupo na tinatawag. Okay. And then, ang masaklap niyan, yung grupo na yon na humiwalay ulit doon,
dahil sa nasa LinkedIn na naman ulit yung kanilang, you see, nirebuke lang, umalis ulit at nagtayo ulit ng sariling circle. You see? At doon na nagkaroon ng napakaraming bakod, mga kapatid, at nagkaroon ng tinatawag na division. You see, division of circles beyond this message, end-time message in the Philippines. You see? So nga, kapag yung brother na ito, inimbitahan ka, i-identify mo yung grupo nila. Ano bang grupo sila? Ganitong grupo sila. May doktrina ba sila? May mga doktrina sila. You see? So, sabi ng prophet, mga kapatid, kung tayo ay iisa sa Panginoon, sabi ng prophet, quoting about Ephesians chapter 4, we are all baptized in one body in the Spirit. So, why such that we are divided in these last days? At, mga kapatid, you see, dahil sa mayroon silang hindi kayang bitawan. Okay? Unahin natin individually, mayroong isang tao na ayaw niyang mabitawan, kaya, you see, ayaw niyang maki-fellowship. Kung ano man yun, hindi ko alam. Individually, sa atin, mga kapatid, iti may isa nga namati, hanggang maki-lagad-lagad na ito, ino maki-fellowship na ito, no at dahil sakitan iti na. Right? Is that right? Yes. So, kahit ganon, mga kapatid, you see, as we are the sons and daughters of Abraham, through faith, ay nandun pa rin, nakalakip pa rin yung promise ng Diyos sa atin na tayo ay pagpapalain. Pero, huwag niyong walain, mga kapatid, na kung ikaw ay pinagpapala, pero malayo naman ang loob mo sa iyong kapwa mananampalataya, mayroong mali sa iyo. You must break that circle. Amen? You must break. Kailangan mabasag mo, na di nga madadal mo dahil tanga, banag nga nakagawian mong gawin. Domingo man na, saan pang nakikinunan? Bayad naman hindi may kuha. Okay? Yan ang cost minsan ng pagkakabahabahagi. Right? Kung ang Diyos nangako na ibabalik, mga kapatid, okay? Sabi niya dito sa Joel chapter 2, sabi niya, okay, tingnan natin mabuti. Sa Joel chapter 2, sabi niya, and I will restore to you the years that the locust had eaten, the cankerworm and the caterpillar and the palmer worm, my great army which I send among you. Malaking hukbo, sabi niya, na aking sa tibaklong, sabi niya sa verse 25, na aking sasauli sa inyo ang mga taon na kinain ng balang, ng uod, at ng kuliglig, at ng tibaklong, na siya'y aking malaking hukbo, na aking sinugo sa gitna ninyo. Ang Diyos ang nagpadala. Ibig sabihin, permissive or pinermit ng Diyos na mangyari itong bagay na ito. Okay? Sabi niya, kung ang Diyos nangako na ibabalik, ano ba yung kinain ng mga ito? Okay. Sa message ng prophet na restoration of the bride tree, okay, yung mensahe ni Brother Branham na restoration of the bride tree. Okay. Sa 1962, April 22, 1962, sa paragraph 222. Then this little fellow died out and he became a locust, and that was the next stage, was locust. Now, what does a locust do? A locust eats the leaves. Kanya tikang kanan-kano ni Dudon, kakapsang amoy ni Dudon. Gusto ka de, Dudon, kung namin ni Jegad. Grasshopper. Yes. Okay. Anong kinain niya? Dahon. Bulong. Okay. Ti umuna na dito ay kakamsa.
Okay? Very good. Dito'y farmer worm. Dikin natin farmer worm. Karapsat muna. Okay, the paragraph 195. The first was the palmer worm. That was a little thing, just a little bitty insect of a worm. That what did he do? The palmer worm. He came along to destroy the fruit of the tree. That's the first thing. Okay? Una, ito sequence tayo. Joel chapter 1, sabi niya dito, which the palmer worm had left the locust eaten. Una, palmer worm. Yakamunon niya dito, igus una na dito. Okay? Dito nga igus, tikinan na dito, dito panagayat, iti padam na kapsat mo. Sabi niya, he come along to destroy the fruit of the tree. And the first, sabi niya, the first thing, now let's go back the history and see what the first thing was. Was a dignified group, not among the common people, and they said, well, this is good and good what you can heal and sick, or can heal the sick and you can do these things, wonderful. So, you know what we ought to do. We ought to kind of get out of there. The bigger class of people understand it, the better class, the mayor, the judges, or so forth, dignitaries of the city, as long as you all carry on the way you are. They'll never came around you. See? Okay. So, tiyo muna, kakapsat, ti kinan na, jay, mapula nga, divine na. Balikan natin dito sa Galatians chapter 5. Galatians chapter 5:22. Okay? Galatians chapter 5. Galatians 5:22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. So, una, mga kapatid, jay bunga ng Espiritu, panagayat. So, tikinan na rin ito yung igus. Di yung ba din napansin? Bayad iti experience, buhat sa experience natin dito sa church. Di ba? Inatake tayo ng palmer worm. Right? Ito yung igus. Igusin na jay panagayat. Mapukaw di panagayat iti anya, kakapsat. Gura. Jay ayat, ikabaliktaran na dayta pananggura, padam, o kagalitan. At ang kagalitan, mga kapatid, kasi yan ay hindi sa Espiritu ng Diyos. Basa natin yan doon sa 2 Timothy chapter 3. You see, yung pag-aalit sa bawat isa ay hindi yan bunga ng Espiritu Santo. Amen? So, legit igus kakapsat, kukawan na iti panagayat. Okay? Mawawala yung brotherly kindness. Rekta na, kaya patigwak na ito, ba? Diba? Right? You see?
Mapukaw iti panagaya, mapukaw iti, you see, yung brotherly kindness, panangisakit iti padam. Right? Panangisakit iti padam nga namati. Kasi ka, nalakaman na ako, nakamulatan. Diba? Walang brotherly kindness. No, dati nga iggas kapsat, pag ito nag-operate, mawawala yung pag-ibig, mawawala yung tinatawag na brotherly kindness. Ang mga kaskason nalita kapag yan, iti pamamon nga kapamatim. Basta siya dalatan, sudan makamudatan. Ano si kabalat yung mauwanan, sumanao kamatan. See, always do consider your brethren in the Lord. Lagi niyong alalahanin ang inyong mga kapatid sa Panginoon. Bakit? Dahil sinabi din ng Apostol Pablo, mga kapatid, na tayo ay iisang katawan. Iisang bahagi. Amen? O maraming bahagi, pero tayo ay iisang katawan sa Panginoon. We are all united because of this message. Amen? Inakop na tayo ni Apo Diyos, inurnong na tayo ni Apo Diyos. Gapo iti ayat ni Apo. Isu iti bunga iti espiritu kakabsa. Amen? Dinailangitan nga ayat na urnong tayo. Kata, nagbungan, umay tayo gusan, dadaulan na iti pinagtitimpuyog tayo. Ganyan ang kaaway. Unaan na iti pagsisin na kitang tinakon. Amen? Paggiginuraan na iti padangan ng ating. Basit lang nga banag ang giginura. Basit lang nga banag agaapa. Basit lang nga banag ang agsisinuro. So, paano tayo magiging ganap, mga kapatid, na isang tunay na Kristiyano? Kung yung pag-ibig na yan ay patuloy na kinakain ng uod. Igas. Dahil yung igas ka nga basta-basta nga, hindi ito basta-basta mapupuksa. Kung mismo yung taong meron nito ay walang pagpapakumbaba. Right? Kasi mga kapatid, tingnan niyo mabuti, ang ginagawa ng kaaway, karamihan na padaktilon na di ulo ni may isang tao. Is that right? Yes! Kung hindi ka makuha, kapatid, hindi ka makuha sa simpleng, hindi nga yung panangitangkok tingka, naglaing ni Kastol, naglaing ni Kastol, sa karainganan ni amin. Kung hindi ka makuha sa ganoon, pupunin ka sa edukasyon. Tingnan niyo mabuti yan. Hindi ko naman nilalahat, pero mayroong epekto yung edukasyon sa isang tao. Nung nakagraduaran, nung nakapaggraduaran, nakapagpatapos na, o nakatapos na, you see, hapong alalang naunginan ka at danalpas na. See, namabalin doon, amin nga posti ka, paskilat namin na niti. Congratulations, engineer, congratulations, madam, congratulations, so-and-so, doctor or something. To boast, hindi nga, dati banag na naramid doon na di may isang tao, tapno, ngumato, iti, panunot na. You know, panunutin na, si asino ka di isuna. Kaya nga sabi ng prophet, education is of the devil. Hindi masamang mag-aral, pero kung ang pag-aaral mo mayroong masamang epekto sa iyo, hindi tama. Right? Even dahil, you see, sabi ng prophet kanina ay yung mga mayor, yung mga, you see, dignitaries, at may mga tinapos, you see, yun ang mga naaapektuhan nito. At ito yung haigas. So nga, stay humble, stay who you are and what you are in the Lord. You see, oreno tagtagib basit at ka, oreno, you see, among mag. Amen. Nga, awan iti, sabi ko nga one time, credits ko ito sa Tinggalan yung patungkol sa Christian equality. Lahat tayo
malaki ka man, maliit ka man, mayaman ka man, mahirap ka man, lahat tayo pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Amen? Hallelujah. May kasalanan ka, may kasalanan may kasalanan ako, tayong lahat nagkasala at parehas na dugo ng Diyos ang nagligtas sa iyo at sa akin at sa ating lahat. There's no such na merong mataas sa atin or there's no such na merong you say, DJ ngay nagdudulong-dulong at nagmamagaling sa atin. Okay, we are just, you see, sabi ng prophet, we are just hoping and we are just relying on the leading of the Holy Spirit. You see, kahit teacher ka pa, kahit ano ka pa, you see, lahat tayo pantay-pantay sa Panginoon. Lahat tayo pare-parehas. Sabi nga ng prophet, mas mababa pa ng pastor kaysa sa mga tupa. Which is, nami-misinterpret ng karamihan na digigay sa iba, hindi ko, pero de los bueno, sa iba, itinataas at tinatanyag nila yung kanilang pastor. Dahil si pastor ay nag-graduate sa ganito, at si pastor ay mayroong tinatawag na degree, at masteral, at doctorate pa, you see, ay talagang yung papugay at papuri nila sa pastor nila, ay ganun na lang. Mga kapatid, so hindi naman natin pwedeng walain yon. Pero ang sa akin lang, you see, yung equality, mga kapatid, tayong lahat dito sa lupa, pag tayo tinignan ng Diyos mula sa langit, lahat tayo pare-parehas. Amen? At kasi yung mga nakagawian at yung mga nakasanayan, mga kapatid, you see, yan yung tinatawag na banggit ko rin ito doon sa Aguilar one time. Kasi sabi ko na, you see, nagkakaroon na ng tinatawag na Christian, ano na yung pagkasabi ko noon, ipatak yung term, karamsat. Siguro mamaya maalala ko. Discrimination. Christian discrimination. Pangalawa, church discrimination. Still pa rin, nag-ooperate pa rin itong mga worms na yan. Bakit? May babaang datan na lang, pinitsugin lang ng pastor yan eh. Kukunti lang naman ang membro niyan. O yung pastor na yan, hindi wala namang pinag-aralan niya. Doon tayo sa magandang church. Diba? Salamat sa Diyos, pinakita sa atin, mga kapatid, na kaya porket maliliit na church, kaya porket malalaking church, lahat tayo, pare-parehas lahat na church ng Diyos. Kasi yung mali lang sa iba kasi pumipili sila ng church na pinupuntahan. You see, nagtataka lang kasi ako minsan, sa iba, nakakapunta. Pero sa atin, wala. Bakit ba? Ano bang natumunan natin? Ano ba yung pan natin? Hindi naman yun ang tinitignan. You see? Ang gusto ko lang ipakita, hindi dapat tayo mag-discriminate ng church o ng individual as a believer kasi pare-parehas tayong lahat. See? Dahil tangaigas, yung uod na yan, ang trinatrabaho niyan, mga kapatid, you see, ay mga kapatid, ang trinatrabaho niyan, yung mga mayroong mga kakayanan, yung mga matataas, yung mga pinag-aralan, yan ang mga trinatrabaho niyan. Okay? So, hindi rin tayo exempted dyan, mga kapatid, dahil pwede rin apektuhan tayo ng uod na yan kasi pag-ibig ang pinag-uusapan. Okay? Maraming nakaka-misinterpret niyan. Maging pastors, maging mga ministers, they misinterpret this divine love. Pag nagkamali yung isang tao, you see, sabi ko nga, it depends on the gift of the person at and sometimes, more on compromising yung mga person na may gift na mercy. Kasi, gagawin yan is to restore and to call back in the fellowship. Hayaan mo na yung nakasalanan mo, hayaan mo na yun. Which is, yung taong nagkasala, lalaki naman ang ulo, pwede lang palang gumawa ng gano'n eh. Tatatawarin lang din naman ako kahit hindi ako humingi ng tawad, okay lang. Mali yun, mga kapatid.
You see, pag nagkamali ka, lalo in the public, you must apologize in the public. Amen. Pag nagkamali ka sa harap ng church, you must apologize in the front of the church. You see, mga kapatid, nawawala ang pag-ibig dahil doon. Ngayon, magdi-decide ka na, siya mo na kanayan di makikita, siya mo na kanayan di patamaan ni Pasak, ba't kanayan di, lang agad atinan. Magpasalamat tayo dahil nasasalin yung maling gawa natin. Bakit? Kasi, mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ng Diyos. Sabi niya dito, silang aking sinugo. Sabi ng ating Panginoon doon sa Book of Joel, yung mga uod, tinulutan ng Diyos na maganap sa atin. Para ano? Para magsabi ang Diyos na I will restore. Amen. Wala siyang i-restore kung walang nasira. Walang i-restore ang Diyos kung walang nagiba. Yun ang gustong palabasin ng Diyos. Amen. At you will never learn something if you don't try, if you never experience, mga kapatid, na magkamali at magkaroon na tinatawag na kamalian. Marahil siguro tinulot ng Diyos na magkamali o tinulot ng Diyos na magkaroon tayo ng pagsalansang sa salita ng Diyos in order for us to realize and to understand the program of God. Amen. Just like in the beginning. You see, no inaramid ni Apo Diyos niya. Okay. Tingnan nyo mabuti ha. It is not just about in the time of Joel. But sabi niya, tell your children of it and let your children tell their children. Ibig sabihin, from generation to another generation and to another generation. Yung pag-operate nitong worms ng locust, mga kapatid, nag-cankerworm, nag-caterpillar, hindi lang sa panahon ni Joel, kundi bagkos hanggang sa panahon natin, sa huling panahon. At kung makikita natin at you see, mapag-aalaman natin, mga kapatid, tayo ay nasa huling panahon. Restoration of the bright tree. Yung final na lalabas sa puno, mga kapatid, ay yung bunga. Tingnan niyo mabuti. Kung sa restoration of the bright tree, ang final na lalabas, sabi ng prophet in the time of reformers, mga kapatid, during Martin Luther time, you see, lumabas yung unang blade ng dahon. Pangalawa, nung lumabas si Wesley, lumabas yung sumunod na blade. Then here comes, you see, the Pentecostal, sabi niya, the restoration of the gifts, lumabas yung stalk. Amen? At pagkatapos ng stalk na yon, you see, doon nalalabas yung original form of the seed, which is in these last days, Laodicean church age. See? The seed coming back into its original form. Pero paano yung seed na yon makakabalik in its original form kung nandyan yung mga deformers na sinasabi? You see, you can read the message, God's power of transformation. Mayroong mga deformers sa, you see, diyan ay, in example ni Brother Branham, yung mga corns. Habang sila ay tumutubot, lumalago, sumasabay yung mga deformers. At isa sa mga yan ay itong mga, you see, itong mga salot na ito. Jiigas launay. No jiigas kinan na di panagayatan, awan ti panangisakit ti pada ng tao, makamudat tang. Basta siya katakalit, suda makamudat tang. Awan ti panangisakit ti pada ng tao. See? Anong nag-ooperate dyan? Igas. Uod. Sumunod, mga kapatid, you see, sabi niya dito is locust. Ano yung locust? Mino jidudon. Jidudon, jibulong.
yung jipulong kapsat, yung dahon, sabi ng prophet, yung leaves are the fellowship. Right? Okay. Kung wala kang pag-ibig, of course, hindi ka magkakaroon ng tinatawag na desire na pumunta sa fellowship. Right? See? Bakit? Kasi wala nang pag-ibig eh. Ano ba? Lagi yung sinasabi dito, kahit minsan lang sa isang taon, makapunta tayo ng camp meeting kasi doon lang tayo nakakarating sa gawain. Kung hindi sa Ringay, sa camp meeting. Minsan, sa camp meeting, pagsalutan tayo pa ng mapan. Alam nyo ba na biggest event yan sa buong taon? Diyan nagkikita-kita ang halos karamihang mga mananampalataya sa buong bansa. Ako mga kapatid, nangihinayang ako pag hindi ako makarating. Bakit gusto kong mapakinggan yung testimony ng mga kapatid sa iba't ibang lugar? Amen. Gaya nung isang kapatid na si Pastor Rolly ng Mindanao, si testimony niya, sabi niya, si habang nangangaral sa doon na nalagip yun di November, kakabsat nga sequence nga pa nagdinggin na tinamaan ng Visayas at Mindanao. Sabi niya, habang lumilindol, nangangaral ako, Pastor. At pray ko na lang sa Panginoon na sana ingatan kami na nasa loob ng church. Ano yung testimony? Yung testimony na yun, saan nakukuha? Sa fellowship. Yung fellowship na yun, ano yun? Yung dahon, mga kapatid. Amen. Nung nalang to ti bulong, iti may sa kayo, kahit na nasawaan, kasi napintas doon mo makikita na maganda ang status ng kahoy na yan. Hindi amin, kapsat. Hindi rin maganda yung sobrang dahon din. Dahil nung tatalon kayo, kapsat, habang na napintas iti napulong na unay nga, pagay. Kapag kami, nabayang iti panagloong tibugol. Matagal. Bakit? Kasi natatakpan ng dahon. At yan din yung isang bagay na ipinakita sa akin ng Panginoon nung panahon na bago ako tawagin sa ministry ulit, mga kapatid. Nakita ko sa panaginip na napakalawak, naglaway kitang talon, nagpintas iti dawa na. Yung ti problema, puro bulong. Napuspol ti bulong. See, sabi ng prophet, leaves are covering. Right? Leaves are covering. The fig leaves, di ba? Maalala nyo yung fig leaves doon sa Garden of Eden? Maalala nyo? Right? Si Eve, nagtakip siya ng mga fig leaves, pati si Adan. Sabi ng prophet, yung leaves, sabi niya is signifies a religion or covering. Diba? Bakit ba tayo nagkakaroon ng fellowship? Dahil mayroon tayong relihiyon. Tama? Right? Pero hindi tama na gamitin mo yung relihiyon mo para pangtakip mo sa mga maling gawa mo. Is that right? Yes. So, gusto kong ipakita sa inyo na yung fellowship or yung dahon ay maganda sa maganda. Diyan mo makikita nung nalang to jibulong na pintas di estado iti gawain. Pero hindi naman maganda na puro dahon lang. Dapat kung may dahon, may bunga rin. Amen. Ang masaklap, kinain yung bunga, kinain yung dahon, yan ay itsura na. Kapsat. See? Kanasan kang mula ni Utong. Yung sitaw. Yung sitaw, pag may uod dyan, ubusin niya yung dahon. Right? Nagititudo, nanyaman, kanenta di bulong, magabot-abot ta bulong. Nung nagabot-abot ta bulungan, agkuraret di bungan. Pumutong, nagiti bunga. Right? Yes. At tidagas na, uray di bunga, nakukutong lang arutan, ikasan pa lang.
Yan na yan. Ang gunggunabon na nagmula. Right? Pero nangako ang Diyos. Sabi niya, I will restore. Ano ang magpapanumbalik? Mga kapatid, yung former rain at yung latter rain. Amen. Napag-aralan natin dito yan, yung former rain, ito yung preaching rain. At yung latter rain, ito yung teaching rain. Yung former rain, ito yung preaching. Preaching means to call the lost. Tawagin, mga kapatid. And yung latter rain is the teaching rain. Dito isursuro tayo. Isursuro na kada tayo na niya itinuturo sa atin yung mga mysteries at kung mga ano-ano pa. Mga kapatid, sa huling panahon na ito. In that way, this former rain and this latter rain is operating in these last days. Amen. Calling the lost, the same thing, preaching, you see, teaching the mysteries sa ating panahon. Okay? Ito yung magpapanumbalik sa atin. Amuyo ka din nga ititudo, mayroong something sa ulan na hindi mo makukuha sa danong nga ordinary laan. Kapsan? Bakit? Kasi ang ulan, mayroon siyang sulfur content. Yung sulfur na yan, pataba yan sa lupa. Ha? Yung sulfur na yon, mga kapatid, yung sulfur content na yan na nasa, lalo yung kagaya nung kahapon na ulan, maraming sulfur content yun. Yung unang ulan ng Mayo, sabi nung ubingat pay, sabi nung mga matatanda, yung unang ulan sa Mayo, dapat makaligo ang mga bata. Bakit? Kasi gamot yun sa sakit sa balat. Ha? Tingnan niyo mabuti. Tingnan niyo ang pamamaraan ng Diyos. Pag summer, walang ulan. Mainit. Maglalabasan din di bagas lingkot. Hindi ka mo nung nyawag yung tuwi di dyan. Yung di bagas lingkot, process di dyan. Nagbubugal. Right? Naggatal di dyan. Kapag ka ikaw ay pawisin, talaga tutubuhan ka nun. Pero pag umulan ng unang ulan sa Mayo, pagkatapos ng summer, mga kapatid, ito yung first rain. Ado iti, sulfur content na dito. Pag nabasa ka niyan, mga kapatid, you see, mawawala yung mga, digigyan na sa sakitan, may piputin. Digiti kurag, digiti kamanaw, mapukaw. Bakit? Because of sulfur content ng ulan. Okay? Yun ang iso iti banag na adani maramidan na. Tuloy natin. Ano ba yung kinain, mga kapatid? Ha? Okay, nalubat kasi itong tablet ko. Sorry. Sabi niya dito, okay, sa first chapter ng Joel chapter 1 at sa fourth verse, sabi niya, which the palmer worm had left had the locust eaten, and that which the locust had left, the canker worm eaten. Yung canker worm na ito, makasat, diyan ka muna niya awag ito'y, yung tiyamok na ito'y di sampri. Kaya tabudo na. Nakakita kayo sa Jayan, nakapsat? Yes. Amo yun, din no tayo na nagitaw eh. Amo yun jay puon iti kayo nga arurusi. Babasit ti bulong na di jay na nagbunga, babasik na bukal, nga nalabasit, doag loom, at balin nga nagisik. Arurusit kung nala kanya miligay. No pangawan ti kastoy nga panahon ng tag-init, makikita mo yung sa puno ng arurusit. Nagkaduda di dyan, karampok na dyan. Kapsat, no kita ang sunggar ka ba nga mangkita? Ano ang kinakain nila? Bakit doon sila sa mismong katawan ng puno? Sinisip-sip nila yung katas ng barak, yung bark.
yung bark na yon, mga kapatid, nandun yung buhay ng puno. Kita nyo, no, di jayam no, kaya mo mapatayin ni Paul di mangga, o kisang jay ang lawlaw na. Diyan mo na mo ito di jay. Ha? Di Paul di mangga, tagbatag-batag jay Paul na naglawlaw, ikatong di ukis na. Siguro 5 inches, naglawlaw. Kita tayo, no, di ngaglaylay dayta. See? Kasi yung sa balat ng puno, nandun yung tubig, nandun yung buhay ng puno. Yun ang kinakain ng mga tinatawag na cankerworms. Siyempre, walang bunga, walang pag-ibig, walang fellowship, walang buhay. Awanti, panagbiag iti pamati, ag backslide, ag lamiis, ag short pan, ag pantalon, ag ukis ti buo. Diriga na ang worldly sumpay. Ano yan? Kawalan ng buhay, mga kapatid. Dahil sabi ng ating Panginoon, at sabi din ng scriptures, mga kapatid, love not the world and the things of the world, because the love, if you love the world, you see, the love of the Father is not even in you. Mga kapatid. So, ibig sabihin, kung walang pag-ibig, sabihin, walang buhay dyan. Dahil ang pag-ibig ay buhay. Right? Ang isang ina, mga kapatid, iba ang pag-ibig niyan sa kanyang anak. Kaya nga, meron akong nabasa dun sa Facebook, sabi niya, ito ang dahilan kung bakit mas popular ang Mother's Day kaysa sa Father's Day. Kasi yung ina, kakainin na lang, ibibigay pa sa anak. Yung ina, imbis nga ina na, nagdapel at ta. Ha? Kaya, mga kapatid, iba yung pag-ibig. Pag yung pag-ibig na wala, awanan ti panangisakit na kita. Diba? Apay pastor na ni kastoy ka magbatibag kami doon na ka din nga wag ba maamtang nauma ko. Wala nang pag-ibig. So wag sanang mangyari, mga kapatid. Tingnan niyo mabuti, no, di tao mauma ni Apo Diyos. Haan na maumuma. 1,000 times, 100 times, or even 100,000 times, or 1,000,000 times na magkasala ka sa Diyos, kahit minsan hindi nagsawa ang Diyos sa iyo. Amen. Hallelujah. Maraming bagay na pwedeng makitil ang buhay mo, maraming bagay na nadaan ka sa piligrong mga lugar at mga kahit ano pang pwedeng ikawala ng buhay mo, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, hindi siya nagsasawa sa iyo. Amen. Hallelujah. Breaking the chain, breaking the wrong deeds and the wrong traditions. Nga karamihan tayo nanipot iti. You must break that chain. Dito nga kadena, nga nakakadena, jak amon no dino, tasakam, tatingin mo, re adino, dapat mapukaw dito nga kadena. As long as nandyan sa iyo yung kadenang yan, hindi ka makakawala. Yan narigat na kapsat. Di panagayat niya po Diyos, adat ka lang. Labas-labasan lang. Amen? So we must break that chain. Yung mga nakasanayan natin, nakasanayan tayo, hindi ka daw manan, nalpas manan tinaginaang daw, nalpas manan ti panaglaranan, ti Biyernes Santo, kanabir-birtaw. Yan, kakapsat. Yan ba eh? Maayo manan, panagpipista manan. Yan. Hindi ngay Maria, Rina, Elina, ang tunada. Kasi mayroon tayong mga nakagisnang mga bagay na kailangan at dapat nating talikuran. Bakit? Kasi hindi darating ang restoration, mga kapatid, kung ikaw mismo hindi mo matutong pag-aralan na hiwalay sa iyong sarili yung mga nakasanayan mo yan.
Ilocano kat numawatan tayo amin. At dadagitin na nakasikwanan tayo kakapsat nga narigat nga maikat kada kayo. Ngam DJ kung kuna na dito niya po Diyos, ito Joel chapter 2 nga isublit kuna na hana nga maaramid, taga po si kamot gamin, hamo nga may ibatang na ito nga tradisyon. Di hanggang nagkaraig ti malam, nagkaraig ti rabi, taga malasin na ka. When makasabat ka tinangisip nga po sa what are those things? Traditions. At hindi sa mga religious traditions, except doon mga kapatid, dahil din sa mga personal na tradisyon na nakagawian natin. Ang iba dyan tawag nila panata. Di ba? Ano ba yung panata nila? Nagpupukis tayo sa pagkin niya po Diyos. Natitog tigok niya po, isuma titog mo po ko. Sumati ako pupukis. Natinipilan laki. Panata ang tawag doon. You see, personal na tradisyon. Kaya dumamag, sakpay nga maturog ti rabi, ilipas na pa jay rosaryo nga ikararagan amin nga beads. Sakpay nga maturog, minanang bukas jay, atay ti rosaryo na. Sakpay nga maturog, bigyan nga rosaryo, niya iso hindi kakararagan, kumanalimitem, mga sumanao, niya mauawatan yung ibang pag-anak. See, ano yun, mga kapatid? Yun yung kanilang sariling panata. Sa atin, mga kapatid, at dadigitihan nga nasayat nga panata ng isang tao. Hindi lang naman sa religious yan eh. Diba? Kasla siya, ang panata ko, wala naman akong nakikitang masama dito, pero ito, ginagawa ko. Bago ako matulog sa gabi, talaga, naliligo ako. Diyak amo no, sinumatigas niya. Yung siya talaga, hanak na maturog tirabi, minumalum, na hanak nagbigos. Awan mo tiyang mong madakas na linya, ngakapsa. Yeah. Concerning about character, at sa mga pwedeng maka-apekto sa iba, ewan ko na lang sa inyo kung ano yung mga nakasanayan nyo. No? Nakasanayan nyo ti agulbol, nakasanayan nyo ti agi-istorya ti hang na kusto, ano, nakasanayan nyo ti agbuya ti drama, agdungag iti drama, ano, nyaman. Nasa sa inyo yan, mga kapatid. Ang sa akin, you must break that chain para maibigay mo totally sa Panginoon. Kaya nga sabi ng prophet kung ako may TV sa bahay, sabi niya, sasatgalin ko. Bakit niya sinabi yun? Not to be legalist. Mga kapatid, sinabi niya yun kasi nakita ng prophet na yung TV, inuubos ang oras niya. Nasubukan ko yan, mga kapatid. Titihanapin na mating niya, mas kulak sa lidyay. Narugyak-yak tugaw di samuanan ti TV. Bigbiga. Kita awang magkagkadwa, awang dananan ko, siya, magmalamang magbuya. Kaya nung nagpakalastas, ala, nalisto ang mabandi kusina, timplak ti kape. Hindi ko, damdawa basit, agtatarayat, kita ko ano, nagrugin. Magiging alipin ganyan. Mabuti sana kung ang pinapanood mo ay, you see, religious related, makapatid, at nakakalago ng pananampalataya, walang problema. Pero, kung yung pinapanood mo ay dadalhin ka sa mga malalaswa at mga, you see, yung mga bagay na magdodraw sa'yo para gumawa ka ng fornication at ng kahit ano pang karumihan, iwanan mo na yan. Sabi ng prophet, sabi niya, maraming nagpapalit doon sa Wednesday nila, sa prayer meeting nila, maraming hindi pumupunta dahil hindi nila maiwan si Susie. 1960s yata yun na drama. Yung I Love Susie. Medyo comedy daw yun. Mga kapatid, di ko na napanood. Pero sabi niya, may mga parang comedy something. At ang totoong kwento noon, yung si Susie at yung lalaki na amo niya, nagkaroon sila ng relasyon. Laging pinapanood ng tao. Tingnan nyo mabuti, anong mga panood ngayon? Mga
mga teenagers, naghahalikan, nagyayakapan. Tama? Right? Ano ba? Mga mag-asawa, naghihiwalay, nag-iinasawa da, nag-iinasawa, agsisinaba da naman, agsisinlipa da, di ba? Aga-apa da, agsisina da. Bakit? That is an instrument of the devil, mga kapatid, para i-insist sa utak ng tao na ang fornication, adultery, at mga kung ano-ano pang mga uso ay pwedeng gawin sa huling panahon. Kaya nga tinawag ng prophet na Satan's Eden ang ating panahon kasi kung ano ang trend, yun ang nangyayari. Anong uso ngayon? Di bali, uso naman ngayon ang hiwalay sa asawa at mag-asawa ng iba. Uso naman. See, kung may talagang isip ka, nakakahiya ang pamilya mo, nakakahiya ang pananampalataya mo. Kung may pananampalataya ka. See? You must break that chain. Yung nakasanayan mo ginagawa, dapat putulin mo na yan. Dahil hindi kailanman gagawang Diyos ng pagre-restore o panunumbalik ng kung anong original na mayroon ka as long as you are still committed with those things. See? Mga kapatid, sabi nga ng prophet you must open the door and go out of the door and come in into another door. The church means call out once. Sabihin, pag tinawag ka, umalis ka na doon. Tinawag ka na roon Pero kung tinawag ka, lumabas ka nga, pero nakalimot ka naman doon, anong mangyayari sa'yo? Haliging asin. Alam nyo ba yung haliging asin? Walang pakinabang. Kung asin, mga kapatid, sa panlasa, pwede pa. Pero kung sa structures, mga kapatid, yung asin, kasi hindi siya pwedeng gawing foundation. Kasi pag malamig, naliliquify siya. Pag mainit, nagiging bato siya. Diba yung rock salt? Kaya unstable ang tawag doon. Walang paninindigan. See? So, kailangan mayroon tayong paninindigan. Pag tinawag ka, pangatawanan mo. Pag tinawag kang maglingkod sa Diyos, pangatawanan mo. Pag tinawag kang maging Kristiyano, pangatawanan mo. Dahil sinabi niya dito, hindi ka mapapahiya. Nabasa niya yun? Sa verse 26, kayo'y magsisikaing sagana. Kumakain ba tayo ng sagana? Amen! Hallelujah! Napakaraming mensahe ng Diyos. Sagana, nag-uumapaw. Inaanay pa nga yung iba Diba? Ano pa? Ye shall eat in plenty, be satisfied. At magpakabusog. Kontento. Kapatid, kung anong mayroon ka, makontento ka. Sabi ko nga, sa motor ko, kontento na ako Kung magkaloob ang Diyos, di maganda. Amen. Hindi tama yung pagpupumilitan mong magkaroon ng hindi mo kaya, at yung kung nagkaroon ka, ikaw lang din naman mahihirapan. Sabi nga nung pinos nung pinsan ko sabi niya, mahirap magpanggap na mayaman. Kung mahirap ka, huwag mong ikahiya kung ano ka. Yun ka. Amen. Sabi ko nga, mayaman ang Diyos. Alam niya ang pangangailangan natin. Amen. You see, sabi niya, be satisfied. Mga kapatid, tayo, satisfied na tayo sa ganito. Pero, mga kapatid, ako, gusto ko talagang mapalitan kasi delikado na yan. Delikado na. Kailangan na talaga. Bakit? Hindi kinita dyan kikatikayo. Ay, sustong kahalandakan, pastor. Delikado tata. You see? Now, thank you, Lord, dahil nag-provide ang Diyos. One of these days, ayusin natin ito, mga kapatid. Amen? Be satisfied and praise the name of the Lord your God and hath dealt wondrously
with you. Sabi niya, at yung pupurihin ang pangalan ng Panginoon ninyong Diyos. In what way, mga kapatid? Through testifying. Pinapatutunganan natin na napakabuti ang Diyos. Diba? Nagsayat niya ako Diyos. Gapo hindi kinaimbag na pala kayo. Ano ba? Anya pa eh? Sabi niya, na gumawa ng kababalaghan sa inyo. Anong mga kababalaghan yan? Masamang kababalaghan kaya? Mabuting kababalaghan. Kasi pag sinabi mong kababalaghan, mayroong question dyan. Pero sabi niya dito, mga kapatid, gumawa ng kababalaghan sa inyo. Alam ko, pag ang Diyos gumawa, mabuting kababalaghan. Amen? Hallelujah! Anong mga kababalaghan yan? Yung mga divine healing, di ba kababalaghan yan? Mga kapatid, nagamin mo na tayo kababalaghan. So dito yung white lily, di po di akasya, di yung dwindwindi, kababalaghan. Laman lupa, and everything. Pero ang kababalaghan, mga kapatid, yung wondrously na ginawa ng Diyos sa iyo, yung mga bagay na hindi mo may paliwanag, pero ginawa ng Diyos sa iyo. Amen. Makasalanan, mananginom, managbarkat, manakibulo, yung katay na yaman niya po, kasabang na kayo. Ano yung kababalaghan? See? Yan ang ginagawa ng Diyos. Sometimes people cannot understand. So sabi nga ng isang preacher, do not think about yesterday. Because Satan will always remind you what you have done yesterday. Forget your past and face the future. Why? Because you know who holds the future. Jesus Christ Himself. Amen. Hallelujah. Ang Diyos sagana, ang lapusanan. Kaya niya nga sinabing, I will restore, ibabalik. Hindi niya may babalik yan kung hindi mo tulungan ang sarili mo. Kung ikaw ay nakagapos pa rin doon sa pagkaalipin. Kaya nga, sabi ko, isinasabi ko sa inyo, hindi tayo naghihikaw kasi ang hikaw, tanda ng pagkaalipin. At mayroong kanyan, kapatid, ibig sabihin, alipin ka pa rin. At kahit sino siguro ayaw maging alipin. Meron lang akong isang taong masayang maging alipin. Sino yun? Si Apostol Pablo. Sabi niya, I therefore prisoner of Jesus Christ our Lord. At ako, mga kapatid, masaya din akong maging alipin ng Diyos. Amen. Hallelujah. Pag sinabi mong alipin, kung anong gusto ng master mo para sa iyo, susundin mo at gagawin mo. And Jesus Christ Himself, He is not treating us as servants. He treats us as His friends. Diba? Di New Testament sabi, ada gibutaw ka imam, nahalang ka nila ita. Naalang ka na hindi gagayin ko. Kuna niya ako. Amen? Hallelujah. Kaya nga sa word, napatid tayo niya ako Diyos. Amen. Hallelujah. We must break that chain so that we can press on to that restoration. Kahit gusto ko sanang basahin sa inyo yung preview of the bride, pero siguro sa susunod na lang lobat kasi itong sa punto na kapatid. I-dramatize ko na lang. Sabi ni Brother Branham, nagkaroon siya ng isang vision na tungkol sa preview of the bride. Okay? At yung una, nakita niya na mayroong isang dalagang napakaganda. At sabi niya doon, lovely, sabi niya. Kaibig-ibig. At habang siya dumadaan, sabi niya, siya ay marahang lumalakad na napakahabang buhok at napakamahinhinang kumilos. Sabi niya, may tinig na nangusap sa akin, sabi niya, iyan ang nobya ng Diyos. The preview of the bride. Sabi niya doon. At habang yung nobya na yan ay dumadaan, kumikilos, may mga sumusunod sa kanyang mga babae. Sabi niya doon ay sila ay
denominational churches. Nung dumaan yung Miss America, sabi niya, that is the most filthiest I've ever seen. Sabi niya. Dahil halos nakahubad na rock and roll ang tugtog, siguro mga Hillsong o mga kung ano. You see? Isa reason why na hindi ako nagpapatugtog ng Hillsong, mga kapatid, kasi yung pastor ng Hillsong ay member ng Illuminati. Alam niyo ba yun? Ang pastor ng Hillsong, United Hillsong sa Amerika, ang laging kasama niyan, si JC at si Beyonce. Sila yung mga leader ng Illuminati. At malala nyo, hindi lahat ng kanta ng Hillsong mga worship songs. Nakadikit ang pastor na yan sa mga Hollywood actors and actresses. So, anong kapasok sa isip mo? At hindi ka magiging trend kung hindi uso ang ipapatugtog mo. Right? Ginamit nila ang gospel songs at kinonvert nila into rock and roll. Yan ang sinasabi ng prophet na they are walking in rock and roll, sabi niya, in rock song, sabi niya, this is the most filthiest and worst I've ever seen. See? Kaya mag-ingat din tayo, hindi porkit mayroong Jesus ang kinakanta o porkit purihin ng Panginoon. Kasi mag-ingat din tayo, tama kayong mga worship songs na yan, akala mo nag-worship ka na sa Panginoon, pala, wino-worship mo na yung kaaway. Tingnan nyo itong mabuti, mga kapatid. Kung tinatangkilik natin yung mga hill songs at mga rock music na tinatawag natin Christian songs, you see, how much more kung ano yung doon sa sanglibutan ng mga awitin. Nilalo pa yun, mga kapatid. You see? At sabi niya, I cannot stand it anymore. Sabi niya, nasusuka ako na hindi mo maintindihan. Sabi niya, umiyak ako sa Panginoon. Sabi niya, ito bang lahat ng pinaghirapan ko, Lord? See? And then, nung lumingon siya ulit, sabi niya, here comes the second time. Sabi niya, yung nobya ay dumarating na marahan. Lumalakad sa Ebanghelyo ng ating Panginoon in the tune of Onward Christian Soldier. Marahan silang lumalakad sa Ebanghelyo. Amen. Kasi doon ang aking kalooban sa tuwa, sabi ng prophet, at habang sila dumadaan, yung iba sa kanila lumilihis. Lumilihis. Gasto mano diretso kumadipag na, di may sama mapandikan nawan. Di may sama mapandikan tigit. Sabi ng prophet, stay in line. Hallelujah. Stay in line. At talinahan kayo, i-jailing nyayo. And that is what happening today in the end time message. Hallelujah. Some of them going to the left and some of them going to the right because of their personal interest. Hallelujah. And sabi ng prophet, stay in line. Stay through the word. Amen. Hallelujah. At yun ang gusto ng Diyos sa atin. Hindi uusad, mga kapatid, ang restoration kung tayo ay papunta sa kaliwa o papunta sa kanan. Ang gusto ng Diyos, we must walk forward. Amen. In the tune of the gospel, in the tune, hallelujah, of the word of God, kailangan tayo ay naka-stay in line. Amen. We are near to the end, brothers and sisters. Malapit na tayo. Break the chains, break the circles of traditions, mga kapatid, at lumapit tayo sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So doon lang ako itinaan ng ating Panginoon sa umagang ito. Press on to the restoration.